Hello guys, another day, another video. Nandito ako sa SM, dito sa Mr. Donut. Ayan, inaantay ko si Mia. Ayan, hinihintay natin si Mia kasi bibigyan ko ng allowance saka ng sa boarding house niya kasi due date ngayon. So, papunta rin daw pala siya dito sa SM. Dito na lang kami magkikita. Kasi kanina, hindi siya nagre-reply. Kung matatandaan nyo, galing kaming Tarum, So, hindi siya nagre-reply sa akin. So, dito ko na lang siya iintayin. So, andito ako sa Mr. Donut. Nahihiya sa camera. Si Ate Lenny, sino nga to? Leomel. Siya? Si Joey, ang pupogi ng mga nasa Mr. Donut. Grabe. Pupogi. Si Leo, Mayo? Ay, nag-out na. Patulo na lang kamo. Ayan. Manghihingi ako ng kape. Ewan ko kung bibigyan ako nito ng kape. Pwede makahinging kape? Manghihingi ako ng kape guys. Ewan ko kung bibigyan. Hindi, babayaran ko naman. Hindi mo namang manghihingi. Isang kape. Ayan. Titimplahan na ako ni Ate Lenny ng kape. Si Ate Lenny ho ang bagong manager dito. Ay, di. Joke lang. Hindi pala siya manager dito. Minsan si Leo ang manager dito. Minsan si Tonton. Kung sinong nandito na titimpla ng kape, siya yung manager. Mga dati kong kasama yan. Antayin lang natin si Mia kasi pupunta rin daw siya dito. Yun. Sarap ng kape guys dito sa Mr. Donut. Lalo na yung brewed. Yun yung pinakamasarap na kape. Lalo pag si Ate Lenny ang magtitimpla. Itong mga kasamahan niyang to. Hindi yan mga babaero, mga pogi lang. Oh. Sino babaero? Yan? Ay, Maylin na yan, Maylin. Maylin? Maylin? Ay, grabe. Maylin? Ay, grabe. Hindi, lang. Ayoko lang. Asuka lang. Makikikape tayo dito guys habang nag-aantay ako kay Mia. Magbibili kasi siya ditong mga gamit, sabi niya sa akin. Sakto yung chat ko sa kanya, kaya dito ko na lang siya aantayin. So yun, dito na lang ako guys magkakape. Ayan. Pag ng Mr. Donut. Yung asukal, meron na to? May asukal na pala to. May asukal na pala siya. So habang hinihintay ko si Mia, kape muna ako kasi inaantok ako. Then didiretso ako sa Patay, punta ako sa Bagasbas. Patay ho kasi yung kapatid nung dalawang player na naglalaro sa Daddy Donut team, So, Lenny, sinistira ba? Kasarap. Sarap ng brewed coffee dito sa sa Mr. Donut. Ito parang hindi ako antokin mamaya kasi may gagawin pa ho ako pagka uwi ko ng bahay. May duduwa ka rin din. Walang gagawin ito tulong ang apat lang. Ha? Check ko kung si Mia kung response na. Di pa rin. Nasa SM na daw siya. Dito na daw siya. Sabi ko nasa Mr. Donut lang ako. Nakangiti ako sa kachat ko. Ito na si Mia. Dito na raw si Mia guys. Sabi ko nasa Mr. Donut lang ako. Parang hindi ko siya makita. Hindi ko lang alam kung may kasama siya o mag-isa lang siya. Ayun, nasa hagdan. Nakita ko na. Ayan, nakita natin. Dito. Kanina ka pa? Ba't sa taas ka nang galing? Saan? Di mo na-receive yung muna konta? Sa Mr. Donut lang ako. Ay, hi ka sa kanila. Ayan, bibigay tayo ng allowance ni Mia.
allowance, boarding house. Sila kasama mo? Hindi mo sinama sila, ano? Sila ate mo? Nagsimba? Ayan ho, ano? Si Mia, nag-aaral ng mabuti. Ipasok ka ngayong week. Buong week. Fiesta sa inyo. Punta kami doon. Panganiban. Ay, di na sakop sa inyo. Luklukan na yun. Piyesta ng linggo doon. Sige. Sige na, bibilihin ka pa. Nakape pa ako dito eh. Thank you po. Sige, ingat, ingat. Yan ho, si Mia. Binigyan natin ng allowance siya pang boarding house niya. Harap lang kape. So yun po, no, pauwi na rin kami. Ihahatid ko si Mia. Ihahatid ko na sa boarding house nila para wag nang mamasahe, no. Then papunta rin naman ho akong sentro at pupunta ho ako nga ng Bagasbas at magkikipaglamay ako. So pupunta kami dito sa motor sa garahe. Pwede na kasing gumarahe dito sa gilid. Dati ho hindi pwede, ano. Ihatid ko si Mia para wag na siyang mamasahe and then para safe kasi gabi na. Kasi sila ate niya is nag simba. So ito na yung motor natin. Ayan. Ito lang si Mia. So ayun. Start lang natin yung makina. Sige, sakay na. Ayan, natin ko lang si Mia sa boarding house nila. Kumusta kayo nung bagyo? Ay, okay lang naman po. Lumisya nga po yung direction ng ano, sa bagyo. Kaso kawawa din yung naanuhan. Sila mama mo, kumusta doon? Ano, yun nga po. Pinapauwi po kami doon nila mama. Sabi doon nila mama, bibigyan na lang po nga. Sabi ko, wala nang akalit. Pinapauwi niya po kami doon kasi hindi na po sila nakakatulog dahil wala kami. Sabi ko, okay naman kami dito. Sabi ko, baka dyan, di ba po yung bahay doon parang, lang, parang kubo-kubo, ganun. Oo. Nag-aalala sila. Sabi ko, baka mas matamunan kami dyan. Ay, sabi ni ate, baka mas delikado pa ang buhay natin doon kasi ang bahay natin doon, ano lang. Yung kubo lang, di ba? Pero yun nga, ganun man, normal man baga po yun sa magulang yung mag-worry. Kasi malayo yung anak. Kailan pala sunod na exam mo? Na ano po? Exam. Ay ano po, ngayong month po, siguro, lagi po kasi mga 18, pinapabayad na for before. Kasi 18? hindi na po nila kagad yung QR code. Oo, 18? Opo, 18. Lagi po yun yung start ng ng exam. Or mga, matulad po last time, 16, 17, 18, or 17, 18, 19, 20, gano'n po. Kailan second sem nyo? Po? Kailan second sem nyo? Ay, second sem po namin. Ano po yun, January po. January. Wala ka naman ibang kailangan sa school. Wala pa naman po. Actually, ang po yata namin, ang medyo mabubutas po at ang bulsa ng sponsor. Hindi po kasi mag-play po kami. So, parang gagastos din kami dun sa sa mga costume. Pero, ngayon naman po, na po kayo, nagbibigay-bigay kami halos, weekly. Tapos, yung ibang gastusin po kapag, during na po nung event po namin. Mabawasan na. Parang medyo mababa na. Okay. Ano yun, para sa school? Po. Sa school? Sa subject? Sa subject siya? Opo. Po, part po ng namin. Yung theater play po. Oo. Kailan gaganapin? Po. Kailan gaganapin? Siguro po mga before December or December na po. Kasi po yata matagal pa. final and final po. Matagal pa. Si Jane, kumusta pag-aaral ni Jane? Okay naman po. Siya? Lang talaga parang nag-guide na po sa mga bagay na Oo. Pero ano yung pinagkaiba ngayong second year ka kaysa nung first year ka?
Ngayong second year po. I mean sa ano, financially, ngayon na may sa boarding house na, may allowance ka na weekly. Ano Ay, yung opo. pinagkaiba niya? Mas gumaan po sa isip niyo. Kasi ano po, kasi po nung nung first year po, kahit pa paano naman po, Nakaka-survive kasi ano? ano kami ni ate, like nakakapag-survive kami, kahit pa Oo. paano. Ito paano, may mga client kami doon. Eh ngayon po, buti na lang po, yun sa sponsor na talagang nabibigay siya ng allowance weekly. Oo. Tapos yung sa boarding house po, tapos yung sa boarding house, tapos yung sa tuition po. Kaya masyadong mag-ano ngayon. Ang bait ano? Di ba? Mabait. Opo. Ano yung masyado. Grabe yung Yun, tuna. grabe yung tulong ngayon kasi hindi naman sa inaano ko yung pero grabe din yung tulong before, tapos mas ngayon kasi yun nga, hindi na kami nag-iisip ng hindi nakakaya yung kasi yung sponsor na po talaga ngayon na na kapag may kailangan magsabi. Tsaka di ba sabi ko sa'yo, magsasabi ka advance. Opo. Oo, para hindi tayo nagagahol sa sa oras. Yun. Yun, nag-improve na din ako. Hindi ka na nahihiya. Nasabi na rin ako ng advance. Nahihiya ka kasi dati. Buti na lang hindi matraffic ngayon, kahit linggo. Po? Buti na lang hindi matraffic ngayon, kahit Ayun. linggo. No? Parang ang bilis lang ng panahon, no? Biruin mo second year ka na. Kaya nga po, parang yung mga nakaraan lang, second sem nung Kailan ang second sem nyo? po, January po. January. Matagal-tagal pa pala. Sana nasa ibang bansa ka na ngayon. Di ba? Mag-ibang bansa ka sana. Buti na lang, hindi ka nag-ibang bansa. Kaya nga, Tsaka wala ka pang makukuha magandang trabaho doon. opo, wala pa pong Swertehan nga lang din daw po kapag nag-work ka dun Tsaka malay mo, di ba? Yung napag-usapan nyo ng sponsor natin, makarating ka talaga ng Amerika. Di ba? Kung gusto mo daw talaga, makakarating ka ng Amerika. So yun, malapit na kami guys sa boarding house nila Mia. Parang may naaalala ko dito sa ginagawa konto na yung sa mga Grab. Yung sa Grab, di ba, yung pasahero, ini-interview habang bumabiyahe. Parang ganun tuloy yung dating nito. Nakakakiwa na din ako yun sa Ma'am, 150 lang po. Sa metro, siningil. So yan. Ito na kami guys. Malapit na kami sa boarding house nila Mia. Pwede na ako papasok, Mia? Hindi na po. Hindi na. Ay, pupuntahan pa ako. So yun guys, natin na natin si Mia dito sa kanilang boarding house. Okay. Ayaw matanggal ng mic. Sige, pasok ka na. Ay, may helmet pa nga pala. Teka lang, yung helmet nga pala. Actually, lagi kong dalawa ang helmet ko talaga kasi pagka ganito nga. No? Oo, ingat. Ingat kayo nila ate mo. So, yun iikot na rin ako, paalis na rin ako. Pinatid ko lang si Mia para safe. So, may binili lang siyang mga gamit sa school. No? Siguro isama ko na rin dito sa sa video yung unang pagbili namin ng mga gamit niya kasi maikli lang yun. Hindi ko na naisama dito. Isama ko na lang din para makita nyo, makita ng ating mga viewers na si Mia talagang grabe yung suporta natin sa ngayon kasama po ang sponsor po ni Mia. So nakakatuwa na si Mia is second year college na, second year college na siya, and
ang bilis lang ho ng panahon, ano, ang bilis lang ng panahon. Makaka-graduate na rin si Mia. Nakakatuwa kasi sabi niya kasi the next year, kung sakaling may trabaho na siya naman ho ang magpapaaral kay Jane at sa mga susunod pang kapatid. So maganda yung naging ano natin, naging bunga ng pagtulong natin kay Mia kasi hanggang sa mga susunod niyang kapatid, yun sa mga babae na maliit pa, na kung nakita niyo na interview ni Ate Lorne noon nung magkakasama kami, nung pinuntahan namin sila Mia, hanggang doon sa magkakapatid hong yun, makakapag-aral, ano. Kasi syempre magtutulungan ho sila at nakikita ho natin na sobrang close yung magkakapatid, ano, yung mga babaeng magkakapatid. Ayan, kaya yung magiging bunga ho niyan, ano, yung mga dating bata na wala na sanang planong mag-aral, no, na kumbaga sumuko na nang dahil sa kahirapan, makakapag-aral ho, ano, at yung isa lang yung pinagtapos natin pero tuloy-tuloy na sila kasi yun na nga, magtutulungan na ho sila, tutulungan sila para makaalwan sa buhay. Yun ho yung pinaka-nakakatuwang mangyayari dito. Yun, ako ho'y maghahanap siguro ng may isnakan. Nagkape na ako kanina sa Mr. Donut. Hindi ko na ho inaya si Mia kasi sabay-sabay daw silang kakain, ano, sabay-sabay silang kakain, magkakapatid. Nagsisimba lang sila, ano, sila Joy tsaka si Jane. Ano, siya daw maaga siyang nagsimba. Kaya ayun, galing na siyang SM, namili na ho ng gamit niya. Buti nga ho, nasa SM din ako kasi may kausap po ako doon. Meron po akong kinatagpo at may importante lang po kami pinag-usapan. Sakto, sinat ko siya kung asan siya ulit kasi kaninang alas 3 ng hapon, hindi siya nagre-reply sa akin. So busy ata. Buti nga nag-reply, sabi niya papunta siyang SM. So eksakto na ako naman nasa SM. Ano po? Yung crossing, kaya medyo tingin-tingin lang muna. Stop, look, and listen tayo pag nasa crossing kasi baka dito maraming aksidente. Yung mga dire-diretso lang sa pagmamaneho na walang pakialam sa kalsada, doon na aksidente, na didisgrasya. Siguro hapunan na ho yung kakainin ko, hindi na tawag dyan, snack. Uy, sumobra yata ako. May paborito akong kainan dito yung kambingan, kambingan ho, yung paborito kong kainan. Sumobra pala ako. Paborito ko yung sinampalukan ng kambing or papaitan, pwede rin. Yung kinilaw na kambing, ayan, paborito ko yun. So dito ako kakain. Ganito pagka walang kasama sa bahay, walang nagluluto sa'yo. So maghahanap ka na lang talaga ng makakainan. So dito na ho ako sa aking place na kakainan dito sa kambingan. Napakasarap ng dito, pinampalukang kambing, guys.